Ang ating topic ay ang maling aral ng last generation theology. Para po doon sa hindi pamilyar sa tinatawag nating last generation theology or LGT, pakinggan na lang po ninyo ito. Siguro bibigyan namin ng konting background, pero halos karamihan naman dito ay alam ito. Pag sinabi naming LGT, yan ay ibig sabihin ay last generation theology. Kaya po malakas ang loob namin na gawing ganito ang title kasi alam po namin na hindi po ito lumalaban sa pamunuan yung titulo. Sapagkat hayagan kahit na i-google nyo, kahit na i-chat GPT nyo, kahit na sa AI kayo magtanong, ay malinaw na sumasagot sila na ang last generation theology ay rejected ng mainstream ng Seventh-day Adventist. So kung ikaw kapatid ay nagtatanggol o naniniwala dyan, base lang po doon sa mga napapanood or naririnig-rinig, ay mas maganda po na sinusuri ho nating mabuti. Ang pamunuan ng Seventh-day Adventist ay naninindigan na ito po'y hindi natin doktrina. Hindi po natin ito turo, mga kapatid. Sa akin pong mga sinubukan na mga LGT proponent ay nanghihingi po ako ng mga libro ng ibang author ng LGT kasi ang meron lang po kami ay yoong sa pinaka nagpasimula nito. Anyways, importante naman yon at yun po ang hawak namin. Kung bakit po namin nasabi na ito po ay mali, dahil nga po sa aklat na iyon. So, meron pong lecture nito si Brother Gomer at ginawa po niya ito doon sa Chaong, Quezon. At nag-brown out lamang kaya hindi po nabuo yung video. So inulit niya po ito doon sa Paranaque ito diyan sa kila Brother Art Muniz. So ang ating purpose ho nito ay hindi para saktan yung mga naniniwala ho dito, kundi para magbukas isip sa marami na medyo mag-isip ho tayo. At sana po itong mga ipipresent namin sa inyo ay makatulong at nasa inyo kung tatanggapin pa rin ninyo o mag-iisip-isip tayo muna. Yan, kasi nga meron po kami mga ilalabas na mga pahayag galing mismo kay ML Andreasin na hindi po pinipresent ng mga preacher ng LGT. Kaya hindi po tama na makikinig lang tayo kung wala pong kung hindi po lahat nila sinasabi na yung pong bagay na yon ay mahalagang malaman po natin. At yun po yung gusto po naming i-share sa inyo, mga kapatid. Hindi ho ito personalan, ito po ay doktrina. At kami ay tumatayo sa panig ng ating iglesia, mga kapatid. Kahit sino po ang tanungin po ninyo na pastor, ay hindi po talaga tanggap yan sa church, sa ating pong pinagsasama-samahang iglesia. So, aking bibigyan ng daan ang ating dalawang kasama, pagtutulong-tulungan po namin. Akin munang bigyan ng maiksing pananalita si Brother Richard bilang karagdagon dun sa disclaimer po natin. Tapos bibigyan na natin kay Brother Gomer. Brother Richard, ano bang dahilan na nakita natin bakit natin kailangang sabihin ito? Bagaman masakit ito sa ating mga kapatid na nagtataguyod ng last generation theology. Oo, Brother Johnson, kasi ba't natin ginagawa agad yung disclaimer? Kasi nga, masakit man tanggapin, Brother Johnson. Marami talagang maraming nalilito patungkol sa behavior o yung ating mga pagkilos, sabi natin diretso yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa tinatawag na merit, Brother Johnson. Doon nalilito, Brother Johnson at Brother Gomer. So, kaya maraming mga kapatid na kahit po doon sa pinuntahan kong iglesia nitong nakaraan, ay talagang nililinaw nila, laging tinatanong nila, ano ba talaga, Brother Richard, yung ating bang pagsunod ay talagang kailangan para maligtas? O ano ba talaga? Ano ba talaga? So lagi nating sinasagot, Brother Johnson, ay para maging safe, una, syempre pag-aralan yung sinasabi ng Biblia,
At kung ano talagang stand ng ating Brother Johnson, kung ano talagang stand ng ating iglesia sa kabuuan, ha? Hindi yung stand ng kung sino-sino lang yung ating napapanood, kundi yung atin mismong pinagkakaisahang aral. At eto nga po, kaya lagi natin re-recommenda, Brother Johnson, dapat meron talaga tayo nito eh. Oh. Kasi marami talaga ngayon ang nalilito, Brother Johnson. Even yung salitang merit, Brother Johnson, even yung salitang merit ay marami ang hindi ito nauunawaan. In connection sa kaligtasan, Brother Johnson. In connection sa kaligtasan. Kaya yung iba tuloy, nag-iisip nga na talagang hindi parang, kundi nakukulangan talaga sila doon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, Brother Johnson. Kaya ito'y bibigyan natin ng linaw. Bibigyan natin ng linaw. Lalong-lalo na po sa mga darang minuto o oras, Brother Johnson. Kasi pwede bang bigay na agad ako ng introduction, Brother Johnson, kahit paano, no? Okay lang ba? Babasa lang ako ng quotation mismo sa ating fundamental belief. Dito po sa ating fundamental belief, number 22, dito po sa page 318 itong ating libro na dala-dala. Ang sabi po dito, mga kapatid, while our behavior and spirituality are closely related, hindi pwedeng paghiwalayin, alin po yung ating ginagawa at yung ating, syempre, spirituality, we can never earn salvation by correct behavior. Mga kapatid, tandaan po ayan, introduction pa lang. So, ito yung atin muna at mamaya yung mga gagamiting libro, syempre, yung gagamiting source ni Brother Gomer at ni Brother Johnson ay yung pinagkukunan pasimuno nitong mga paniniwala ngayon, na maling paniniwala ngayon ng ating, sad to say, mga kapatiran. Ilan lang naman sila, pero mahirap na po kahit yung ilan-ilan na yan, no? Ulitin ko, while our behavior and our spirituality are closely related, we can never earn salvation by correct behavior. Rather, Christian behavior is a natural fruit of salvation. Ayan na naman, mga kapatid, sana maging maliwanag yan. Rather, Christian behavior is a natural fruit of salvation and is grounded in what Christ has already accomplished for us at Calvary. Kaya, ayan, mga minamahal na kapatid, grounded alin po yung ating behavior, yung ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi ito mag-earn sa atin, hindi natin ma-earn yung salvation sa ating good behavior, kundi ito ay isang natural fruit of salvation na ang pundasyon grounded kanino? Mismo doon sa inaccomplish ng Panginoon sa Kalbaryo. At maya-maya, alam ko, matatalakay natin ito dahil marami nga marami kahit sa loob ng ating iglesia. Nakukulangan sa sakripisyong ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. So ayan, Brother Johnson, I hope na kahit papano, umpisa pa lang, magkaroon na ng liwanag sa ating mga kapatid kung paano natin, ano yung pananaw natin, tamang pananaw, pinagkaisahang aral, may kinalaman sa kaligtasan. Brother Johnson, back to you, Brother Gomer. Okay, so thank you, Brother Richard. So, bibigay natin kay Brother Gomer yung tungkol sa part na ito. Brother Gomer, ikaw yung bumangka dito at babak-upang ka namin. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, actually, sa akin, personally, Brother Johnson, Brother Richard, nung una kong marinig itong LGT, wala ko talaga akong idea dito, mga kapatid. Ang narinig ko lang ay mayroong libro na ang pamagat ay yung The Sanctuary Service. At mayroon isang narinig na mangangaral din po natin na ika nga ay yun ay kumbaga yung LGT ay kanyang itinuturo. At ang narinig ko sa kanya doon ay ang sabi niya, bakit daw natin tinututulan ang LGT kung hindi pa natin nababasa yung The Sanctuary Service. At ang sabi niya ay kailangan basahin natin para maintindihan natin kung ano talaga yung LGT, Brother Richard, Brother Johnson. So, ito pa naman talaga nabasa lahat yung aklat. Kasi may nakakuha tayo ng PDF nito, Brother Richard, at nakita ko yung idea na ang pinaka-idea ng last generation theology, Brother Johnson, sang-ayon doon sa libro na aking nabasa at ipapakita ko rin mamaya, ay hindi naman talaga yung kaligtasan ng tao ang pinaka-mahalaga. Okay? Siguro magugulat po kayo dyan. Kasi nga, siyempre, pag pinag-usapan natin ay LGT, ang sentro ay yung kaligtasan. Pero
ang nakita ko, dito pala sa librong ito, Brother Johnson, Brother Richard, ay hindi pala yun ang pinakamahalaga. Hindi kaligtasan ng pinakamahalaga, kundi yung vindication ng pangalan ng Diyos. Ano ho? So siguro isi-share ko, Brother Johnson, para maipakita po natin yung aking sinasabi dito. Nasa page, Brother Johnson, 115. Oo, naka-highlight na yan para makita po ninyo. Babasahin ko na lang para makita po ninyo yung idea na ibinibigay po ng LGT. Sang-ayon dito sa libro na ito ha, Brother Johnson, Brother Richard. So yun yung ating ito yung ating pinaka-reference, yung The Sanctuary Service, na ang author nito ay walang iba kundi si M.L. Andreasen. Ang sabi dito, nandyan na ba sa screen? Dito yung naka-highlight, The Matter of Greatness. So ito po yan mga kapatid. So dito ko nakita, dito ho naka-angkla yung LGT. Ano ho? Ang sabi dyan, the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Important as that may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusation made by Satan. Ayan ho yung pinaka-issue. Kumbaga, dito naka-founded yung LGT kung bakit kailangan ang LGT. Ano? Kung bakit kinakailangan ang last generation theology na maging sinless perfection ang kanilang kalagayan ay sapagkat ito yung pinakamahalaga sa lahat. Okay? So, ano yung magiging papel nitong last generation theology dito sa sinasabi ni Andreasen na the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Yan. So, hindi po yan, hindi yung salvation pala ang pinakamahalaga, Brother Johnson, kundi yung pinakamahalaga pala ay yung malinis, the clearing of God's name. Linisin ang pangalan ng Diyos sa false accusation na ginawa ni Satanas. Hindi pala sa kapakanan ng tao kundi sa kapakanan mismo ng Diyos. Yun ang kasi yan ang pinaka-importante sa lahat. Kumbaga, yung salvation ng tao ay secondary po lamang ito. Kumbaga, yung salvation ng tao ay kumbaga after effect. After effect lang siya kasi hindi naman talaga yun yung pinaka-main purpose. Oo. Ano? Yan ang dapat nating makita dito. Ang pinaka-main purpose, ang pinakamahalaga sa lahat pala, ang sabi rin dito ni Andreasen, ay yung malinis ang pangalan ng Diyos sa maling akusasyon na ginawa ni Satanas. Kaya ang sabi dito, the controversy is drawing to a close. God is preparing His people for the last great conflict. So, ipiniprepare ng Diyos ngayon yung kanyang mga tao doon sa last great conflict. Para saan? Para doon sa kanyang malinis yung kanyang pangalan, Brother Johnson, Brother Richard. Oo nga, no? Yeah. And also getting ready. Ayan po yan. The issue is before us and will be decided in the lives of God's people. Nakita po ninyo? And then sabi niya, God is depending upon us. So, grabe yung pagkakaroon ng, kumbaga yung pinakamahalagang bagay na kung saan ay dapat malinis ang pangalan ng Diyos ay nakadepende sa atin, Brother Richard, Brother Johnson. Kaya talagang matindi itong papel na ginagampanan ng last generation theology. Kaya pala gigil na gigil. Ganito po kahalaga yan kasi hindi po pwedeng ito ay sumablay. Kasi nga, pag sumablay ito, mangyayari, matatalo ang Diyos at mananalo si Satanas. Hindi niya malilinis yung hindi niya malilinis yung sarili niya. Magiging questionable kasi, siya. Kung mapapansin mo dyan, Brother Johnson, itataas ko lang, naka-highlight na rin yung kulay pink. Kung mapapansin nyo po dyan, itaas natin doon sa the cleansing of the sanctuary in heaven. Pansinin po ninyo. The cleansing of the sanctuary in heaven is dependent upon the cleansing of God's people on earth. So, kung makikita po natin dito, kasi nga, ito yung pinakamahalaga, yung mga tao na gagamitin ng Diyos para malinis niya yung kanyang pangalan mula sa akusasyon ni Satanas. Ngayon, ang tanong, papaano ito magagawa?
Ayan, papaano magagawa ito? So, may proseso ngayon na pagdadaanan itong last generation theology. Anong proseso ang kanilang pagdadaanan? Okay? So, punta po tayo doon sa proseso na dapat pagdaanan po nito. Banggitin mo yung page. Para mangyari yung gusto ng Diyos na malinis yung kanyang pangalan. Tingnan po ninyo, dito sa page na ito, Brother Johnson, sa page, dito po tayo sa yan. 108. Forgiveness and cleansing. Yan. Ito Yeah. kasi yung proseso na gagawin eh. Doon sa forgiveness and cleansing, page 108, dito sa PDF ng libro po na ito ni Andreasen, ang sabi po rito, tandaan po ninyo, ang basic ng ating pag-aaral ng LGT, ang pinakamahalaga sa lahat, Brother Johnson, Brother Richard, ay hindi yung kaligtasan ng tao. Okay? Ang pinakamahalaga sa lahat ay dapat malinis yung pangalan ng Diyos sa maling akusasyon na ginawa ni Satanas. Ayan po yun. Hindi po natin ito invento, Brother Richard, Brother Johnson. Yan po ay nasa libro, nabasa po natin mismo. Okay? Ngayon, paano yung proseso? So, tingnan po natin yung proseso na gagawin. Ang sabi dito, umpisaan ko na lang yung basa. Medyo mahaba, ilalaktaw ko na lang doon sa mga pinaka-importante. Sabi rito, the plan of salvation must of necessity include not only forgiveness of sin, but complete restoration. Salvation from sin is more than forgiveness of sin. Ayan. Forgiveness presupposes sin Ito, lipat mo lang. and its condition upon breaking with it. And then, sanctification is separation from sin and indicates deliverance from its power and victory over it. Ayan. The first is a means to neutralize the effect of sin. The second is a restoration of power for complete victory. Ayan. So dito ay mayroon siyang itinuturo tungkol sa kasalanan at doon sa kalayaan sa kasalanan, pagpapatawad at paglilinis. At yan nga po yung sanctification. Okay? And then, ang sabi niya rito, sa susunod na paragraph, pangatlong paragraph, Brother Johnson, then comes the gospel. Ayon, ang sabi niya. The good news is preached to him, though his sin be scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. All is forgiven, he is saved. Yan ang sabi diyan. What a wonderful deliverance it is. His mind is at rest, no longer does his conscience torment him. He has been forgiven. His sins are cast into the depth of the sea. His heart will with praise to God for his mercy and goodness to him. And next, sabi niya dito, as a disabled ship towed to port is safe but not sound, so the man is saved but not sound. Ayan. Repairs need to be made on the ship before it is pronounced seaworthy. And the man needs reconstruction before he is fully restored. Yan po yung sabi dito sa libro. And then, ang sabi niya, this process of restoration is called sanctification. Ayan. So, yung proseso ng restoration, ang tawag daw doon ay sanctification. And includes and its finished product. So, ang sabi rito, yung restoration, yung proseso ng restoration, ay sanctification at kasama dito yung finished product. Yung body. Ibig sabihin tapos. So, yung- Natapos ang proseso, mga kapatid. Tandaan po ninyo na finished product, body, soul, and spirit. And then ang sabi niya, when the work is finished, holy, completely sanctified, and restored to the image of God. Ang ibig sabihin, kung aking titingnan dito, ang sabi niya, when the work is finished, the man is holy. Ang ibig sabihin, hanggang hindi natatapos itong proseso na ito ng sanctification, walang finished product na mabubuo. Tama. So, kailangan matapos yung proseso para magkaroon ng finished product, body and soul. Spirit. Yeah. Tapos, pag natapos na yon, when the work is finished, the man is holy. Sabi niya, completely sanctified and restored to the image of God. It is for this demonstration of what the gospel can do for a man that the world is looking. So, ang ibig sabihin, itong sanctification, Brother Richard, kailangan matapos. Tama.
para magkaroon ng finished product. Ano ang finished product ng proseso ng sanctification? Ayun na nga, magiging banal ang tao. Yun. Completely sanctified. Ay ang problema, sa Biblia nga kasi mayroong tinatawag na banal. Katulad halimbawa sa unang Korinto, mga banal ang tawag ni Apostol Pablo. Ay hindi niya siguro matututulan yon. Kaya dito sa sumunod na paragraph, ang sabi niya, tingnan po ninyo paano nagkontra itong dalawang pahayag na ito. In the Bible, both the process and the finished work, nakita po ninyo, are spoken of as sanctification. So, naging dalawa na. Process na ngayon at saka yung finished work, yun na yung sanctification. Samantalang doon sa taas, kailangan may finished product. Completely, ang sabi niya doon. For this reason, ang sabi niya dito, the brethren are spoken of as holy and sanctified, though they have not attained to perfection. So, nakita po ninyo paano nagkakontra ito. Oo nga. Ibig sabihin pala, kahit naman pala hindi natapos yung proseso, Brother Richard, Brother Johnson, abay tinatawag din na holy and sanctified. Kahit hindi pa nila na-attain ang perfection. Ang tanong kasi dito, Brother Johnson, ito kayang mga kapatid doon sa unang Korinto na hindi pa naman nila naabot yung perfection, maliligtas kaya ito? Talo ang Panginoon sa kanila kung yun ang ilalaban. Di ba? Yan po yung isang tanong dyan. Maliligtas kaya ito kasi hindi pa natapos yung proseso eh. Ibig sabihin, wala pa itong finished product. Kasi kailangan matapos yung proseso para magkaroon ng finished product. Yung tinatanong mo kasi doon, kinakailangan matapos ang proseso. Tapos yung binanggit mo, si Apostol Pablo. Kahit nga itong si Apostol Pablo, mga minamahal kong kapatid, kung babasahin natin, itong nasa Pilipos, Kapitulo 3, 12, hanggang 14, hindi niya pinagmamalaki mga kapatid sabi dito, ito, sinangtified na ito, nakatanggap na ito ng justification at sanctification. Sabi niya rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Yan nga. Yan yung problema. Brother Joseph, ang ibig sabihin, si Apostol Pablo, hindi pa nakakatapos diyan sa talata na binabasa mo. Ay dito sa libro na to, sabi niya, when the work is finished, sabi niya doon, the man is holy. Ay paano kung hindi natapos? Mga kapatid. So ito, dito pa lang, sabi ko, medyo may question po dito. Ngayon, kung titingnan po natin, sa bandang, sa next page, Brother Johnson, tingnan po ninyo, despite this, kahit na hindi pa naabot yung perfection, despite this, ang sabi niya, they are said to be sanctified and called to be saints. Ay bakit daw? The reason, tingnan po ninyo the reason is that complete sanctification, tandaan po ninyo yung word, complete sanctification is not the work of a day or of a year, but of a lifetime. Abay, kung iisipin natin ito mga kapatid, kung ang work ng sanctification ay lifetime, ang tanong po dito ay kailan matatapos? Lifetime nga di patay. Hindi ho ba? Lifetime nga Kung mag-iisip po tayo, kung ang work, kung ang proseso ng sanctification ay lifetime, ay kailan matatapos ito? Di pag namatay ka na. Ang finished product, body na lang. Wala nang ang finished spirit. Product, patay, lalabas. Kasi ano ngayon ang ihaharap na last generation kung kailangang matapos yung sanctification? Nakita po ninyo? Oo nga. So, dito pa lang, sabi ko, medyo may problema yata. Brother Johnson, Brother Gomer, gusto ko lang bigyan ng disclaimer itong ibang mga kapatid, no? Kagatulad nito ni John Ian. Hindi ko alam kung sino. Tapusin nyo kasi, saka kayo magkomento. Ganito po ang kaparaanan ng aming programa, kapatid. Pag may nakikita kami, kasi wala kaming script, pag may nakikita kaming dapat naming diinan din, ay amin na pong kinokomentuhan. Kaya kung hindi man mapagbigyan yung inyong gusto, ay simula't-simula sa mga nanonood ng ating programa Brother Johnson, ganito na po talaga tayo. Ano ho? Naman? So thank you sa inyong comment, pero hindi po namin susundin yung inyong sinasabi, ha? Ay hindi po. May topic tayo. Ito itong si Eldrin Umudto, yung mga daw natin, pati yung accusation tinuturo na hindi daw sapat. Yun na nga lumalabas
Yun ang lumalabas. Baka hindi nyo lang ramdam, Brother Gomer, Brother Johnson. Oo. Mm. Sa mga LGT, talagang hindi sapat kasi. Kaya kailangan nga kailangan pa nating magsikap para mabindicate. Para mabindicate. Kaya nga. Di ba, Brother Gomer, yun ang binasa mo dyan sa mga nabasa mo? Para mabindicate. Ang pinaka-importante para sa LGT, hindi talaga yung salvation, kundi yung vindication. Nasa naman natin sa libro yun, hindi naman natin inimbento yun na hindi sapat yung sakripisyo ni Kristo para sa mga LGT. Kung hindi ganun yung iyong paniniwala, di hindi ka ang tinatamaan, Brother Gomer, Brother Johnson. Gusto ko dito, Brother Gomer. Okay. Yung sabi kasi ni Aldrin Umadto, gusto ko pa sana manood, kaso bungad pa lang ni Brother Gomer, misinterpretation na. Paharapin niyo po ang mga ang misinterpretation po doon? Ito, binabasa po natin yung libro. Ano kaya doon ang misinterpretation, Brother Umadto? Dapat sabihin mo. Nasa libro po ito Oo nga. Binasa lang naman natin yan yung sabing misinterpretation? Ito, hindi po tayo nag-interpret ng sarili po natin. Yan baka wala siya ng ganyan. Kaya nga itong ipinapakita ko dito, Brother Johnson, mismong yung PDF ng libro. Madali namang intindihin ito Ito, katulad nito. Yun daw sanctification ay work of a lifetime, which is totoo ito, Brother Richard, di ba? Nakasulat man yan, lifetime po talaga ang sanctification. Sinasangayunan niya ng ating ng fundamental belief. Ang problema kasi nagkontra. Doon tumama naman. Ito. Sabi ng ating fundamental belief, page 100. Sabi dito, sanctification is lifelong process. Iba lang yan. Lifetime sa kanya, dito lifelong process. Parehas lang din yun, brother. Kaya nga, ang tanong ko, Brother Johnson, ang sabi kasi ni Andreasen, when the process of restoration is finished, when the work is finished, kailan matatapos yung lifetime? Di pagpatay na nga. Ayun na nga. Ayun na nga yung pinupunta natin. Mahirap bang intindihin nyo? Kaya nga, Brother Johnson, brother. Na yung lifetime pagpatay na nga. Kaya nga, Brother Johnson, Brother ang problema nga, kasi, ang problema nga, doon sa una natin binasa, na binabanggit niya, na mayroong finished product. Ayun pala naman dito, yung pala naman, lifetime. So, kailan yung finished product? Wala nang buhay. Di ba ang gulo? Oo. Alam mo, Brother Gomer, Brother Johnson, paano muna ako lumalabas nito na talagang kulang yung sakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ito nga, Brother Chad. Brother Chad. At ang magbe-vindicate, yung mga mananampalataya sa huling kapanahunan, sa huling panahon. Ayan nga. So, kaya kung i-analyze mo, reading between lines, ano yung silbi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kanila? As if hindi ito totally talaga may pakinabang para sa kanila Kung i-analyze mo Ito, Brother Richard, bakit kinakailangan nilang pagsikapan yung vindication ng karakter ng Panginoon sa huling panahon. Tsaka ito nga, may comment kasi si Aldrin Umadto. Akusasyon lang daw natin yon na... Sige. Sabi niya, pati yung akusasyon ay tinuturo na hindi daw sapat ang sakripisyo ni Kristo. According kay Brother Thompson, sa paglapit kay Kristo, that is not true. Sabi kung sapat na yun, bakit kailangan ng LGT? Yun nga. Bakit kailangan niyang gawa? Ipapakita natin dito sa libro mamaya, Brother Johnson, na talagang kinakailangan yung LGT. Yan. Sige, mama, itutuloy naman natin yan hindi pa tayo tapos, kaya mag-antay lang po kayo. Nandito po sa libro yun Ang problema, Brother Richard, ito kasi ang problema nito mga nagko-comment. Baka mismong ito mga nagko-comment na to, ay hindi nila nabasa tong libro na to. Malamang. Kaya nga, yung tatay nga yan nga, hindi nga nila yung pasimuno ito na agad, bago po kayo mag-comment, I suggest, kayo siguro munang magbasa. At paliwanag, kasi nabasa na nga namin. Paliwanag po ninyo dito sa sinasabi ni Andreasen. Okay? Na para hindi sabihin na minimisinterpret natin, Brother Johnson, para maging parehas. Siguro, mas basahin po ninyo. Kasi sa tingin ko, hindi nyo nabasa Correct. Kasi, kaya nga, hindi naman ako, Brother Richard, hindi ko naman sinasabing expert ako sa English. Mahina tayo sa English. Pero kahit pa nakakaintindi tayo ng simpleng English.
Correct. Oh. Yun lang yung ngayon, kung merong mali doon sa aking unawa, sa Brother Johnson, Brother Richard, kung merong mali doon sa aking pagkakaunawa sa aking binasa, ako po'y naka-ready, no? Naka-ready. Natanggapin kung ano yung mali doon sa sinasabi. Basahin nyo lang at sabihin nyo na mali yung aking pagkaintindi. Na yung finished product, ay pag natapos yung sanctification, yun ang finished product. Ayun na nga eh. Oh, pero eto nga, Brother Johnson, Brother Gomer, kaya hindi rin tayo na ano doon sa lifelong process. Dahil yun naman talaga ang Yun na sanctification. Ganon talaga. Pero tandaan, kahit nga, na ibig sabihin, sa ibang salita, may kapalpakan tayo, edi syempre, hindi na nga tayo, wala tayong tinatawag na perfect, talagang holiness, dahil pumapalpak. Kaya nga, eto nga, sabi ng ating fundamental belief, yung ating perfection, sabi dito, perfection now is ours only in Christ. Oh, yung ano po, yung ating perfection, ay na kay Kristo lang. Sa ngayon na kay Kristo lang. Ay kung hindi sapat. At mamaya nga, sabi nitong baka kainin daw natin yung ating sinabi. Nabasa na po namin yung libro. Meron pa nga dyan, may mga rematch pa ngang mangyayari. May rematch pa ngang mangyayari kay Satanas at sa Panginoon Mamaya. Kasi hindi daw dumaan sa... Kaya kayo magbasa kasi nabasa na namin yung libro. Kaya nga namin binibigyan na agad ito ng ganitong, kumbaga, paunang mga pananalita. Para makita yung kaibahan ng turo ng LGT sa aral na tinatangkilik ng mainstream Seventh-day Adventist. Kaya alam mo, Brother Johnson, Brother Gomer, ito ang simpleng logic. Kung perfect at ito naman talaga ang ating kung kompleto at perfect yung handog ng Panginoon dun sa krus ng Kalbar, bakit kinakailangang patunayan pa ito sa huling henerasyon ng mga mananampalataya? Kung sapat na, bakit kinakailangan pa nilang i-vindicate? Tama. At yun, babasahin talaga nila yung libro na yan, Brother Richard. Pagbabasa natin, ang dami talagang... Basahin ko lang to, Brother Gomer, tuloy mo Sabi ni John Iana, 144,000 yung finished product. Problema na naman ito. Sige, Brother Gomer. Siya ang may interpretation. Ang duda ko dito, baka wala naman itong libro nito. Iyan ang problema kung ang sinasabi niya ngayon, ang finished product. So, lalabas ngayon sa last generation, 144,000 lang. Paano yung magiging bunga ng loud cry? At saka yung lifetime na sinasabi, yun na nga, Brother Gomer. Ito yung malaking tanong. 144,000 ay mga buhay. Ay, tatapos ito kasi ang sanctification, lifetime process. Yun. Lifetime, wala. Tapos mali daw yung ating pangunawa. Ito nga, hindi. Finished product, 144,000. Sanctification, sabi mismo dyan sa libro, lifetime. Si Brother sabi rin dito sa ating fundamental belief, lifelong process. Lalong hindi talaga pwede rito ang 144,000. Kasi naniniwala nga sila, 144,000, yun yung darat ng buhay. Kaya nga. Ay, paano papasok dito yung 144,000? Kaya kontra-kontra, magulo. Kayo mga kapatid, kapag kasi naibang lifetime, anong ibig sabihin? Habang buhay ka. Walang katapusan. Ewan ko naman, brother. Patay ka na. Doon sa nagko-comment na mali tayo, kapag sinabi mong lifetime, ang katapusan nun, pagpatay ka na. Ewan ko sa kanila kung ibang meaning ng lifetime. Ayun ang proseso Ngayon, sasabihin lang, mali talaga. Brother Gomer, mali talaga ang pagkaintindi nyo. Wala naman may pinapakitang tama. Brother Richard, kung ang finished product pala ay 144,000, lalabas yung 144,000 patay. Puro patay yun. Ipaliwanag mo, John Iana. Puro patay yun. Nakita nyo po yan? Kasi, problema nila yan. Ito naman sa libro Kaya nga magkakakontra-kontra yung pinagsasabi ng libro. Yun ang isang observation ko. Kasi tingnan po ninyo, itutuloy ko, Brother Johnson, wala na po tayong pinuputol ituloy ko dun sa aking tinigil kanina. The reason is that the complete sanctification is not a work of a day, of a year, but of a lifetime. Yan nasa bandang ibaba. Dito sa lifetime pala yung proseso. Paano magkakaroon ng finished product? Di pagpatay ang 144,000, mamamatay pala yun. Wag naman tayong, kumbaga kahit pa paano ay nakakaintindi naman tayo ng word na lifetime. Pinagtatanggol kahit mali na
Ibig sabihin, Correct, habang correct. nabubuhay ka, ikaw ay nasa proseso pa rin. Hindi pa tapos yung proseso habang nabubuhay ka. Yun po ang ibig sabihin. Sa aking pagkakaunawa, ha? Itama niyo kung mali. Tama Ibig sabihin, naman. habang nabubuhay ang tao, nandun pa rin sa proseso ng sanctification until glorification. Correct. Tama. Okay? Tama naman talaga yun eh. Ewan ko lang, kahit i-google niya, lifetime. Tingnan mo kung ano yan. Oh. Di ba, habang buhay. So Diba? kaya tama naman talaga kung yun lang statement na yun, okay na doon, Brother Gomer. Kaya lang, yung ibang mga statement nila. Ito, babasahin ko, sinless itutuloy statement. ko. Paano? Hindi naman yata ito LGT si John Iana. Mukhang iba naman yung pati si Martin Luther na isama na. Si John Iana. John Iana, ay baka iba naman ito. Kaya nga, Niligaw tayo. Huwag natin entertain yan. Iba naman yata paniniwala nito. Masisira naman yan. Hindi naman yata ito LGT. Okay, sige. Lipas tayo. Huwag natin siyang pansinin. Kaya nga, kung si Martin Luther namatay na hindi pa kumpleto yung light, ligtas pa rin siya. Bakit? Oo. Oy, tama nga. Kaya nga, pero kung ang pagbabasihan natin yan, itong libro, hindi. Hindi. Kasi kailangan ma-finish Hindi. product. Oo, yun. Ang problema, pero- Brother Johnson, ang finished product, patay. Dito sa interpretation nito. Patay ang finished product eh. Sige, tuloy natin doon sa ibang Ba naman ang finished product? Finished product, dyan sa libro, kung unawain mo, patay. Pero sa kanya, 144,000. Di ba? Doon pa lang, di ba? Punta tayo sa sunod. Tatapusin ko lang dito sa point na ito, Brother Johnson, Sige, bago sige, ako pupunta doon sa isang part. Tingnan po ninyo mga kapatid, ha? Ituloy ko lang yung binabasa ko, Brother Johnson. Sabi niya, it begins the moment a person is converted in continuous true life. Every victory hasten the process. O, nakita mo? Tingnan mo dito. So talagang may proseso. Nandiyan yan, Ming, ha? At Para makita. pagpapatagumpay, sabi doon, ay pinapabilis yung proseso. There are few Christians who have not gained the mastery over some sin that formerly greatly annoyed them and overcame them. Many, a man who has been a slave to tobacco habit has gained the victory over the habit and rejoice in his victory. Nakita nyo, nagbigay siya ng example. Halimbawa, yung daw naninigarilyo. Tapos, naiwanan niya na yung paninigarilyo niya. So, naging masaya siya sa kanyang pagtatagumpay. Tobacco has ceased to be a temptation. Sabi niya, it attracts him no more. He has the victory. On that point, he is sanctified. Nakita mo yan? Ibig sabihin, ay paano yung alak? Hindi niya pa naisuko. Yung sigarilyo pa lang. Kalahating sanctification lang yun. Hindi, bigyan natin ng Ayan ang problema na sinasabi ko. Bigyan natin. Nakita po ninyo yan? Ay sabi niya rito, on that point, he is sanctified. Nagbigay siya ng isang example ng kasalanan. Halimbawa, sigarilyo. Nakapagtagumpay siya sa sigarilyo. Ay paano yung inom niya? Sandali lang, Brother Richard, Brother Gomer. Kasi tinitingnan ko yung maaring sabihin nilang misinterpretation. Bigyan natin ang benefit of the doubt kasi nga naman ang nakasulat dyan, he has the victory. On that point, he is sanctified as he has been victorious over one besetment. So, he is to become victorious over every sin. Yun, nilahat niya na. Kaya yung sinasabi ko, ay halimbawa, nagtagumpay sa sigarilyo, sa alak hindi pa. Kaso nga, ang sabi niyan, every sin, hindi lahat na nagtagumpay. Yun lang nga ang sinasabi ko, Brother Johnson. Kaya nga, sinampulan ko muna paano yung alak. Kasi dito sa bandang dulo, sabi niya, every sin. Pero doon sa taas, yung tobacco pa lang ang napagtagumpay niya, sanctified na. Itong sabihin niya. Tama. Kasi, maliwanag naman. so he is to become. So, ibig sabihin, dapat pagtagumpayan din niya yung iba. Sanctified na lahat talaga dapat. Kaso lang, sanctified na siya sa sigarilyo pa lang Kaya nga, sinasabi ko nga paano yan? Magulong nga. Paano kaya Tapos, ito na. Dito na naman. Nakita nyo rito, yung sunod. When the work is completed. Nandyan na naman yung word na completed. When he has gained the victory over pride, ambition, love of the world, over all evil, he is ready for translation. Yun ang sabi niya. He has been tried in all points. Paano yung mga bagong binyagan kaya?
Oo, na magiging bunga ng 144,000. Talo si Kristo doon. Malaking problema yan. Tapos ito matindi. The evil one has come to him and found nothing. Satan has no more temptation for him. Abay, mauubusan ng pangtukso si Satanas. Kaya pala matatalo pa lang. Ay, paano mananalo to si Ayan. Satanas? Mauubusan siya ng pangtukso. Oo nga. Kumbaga sa laban, naubusan ng bala. Ay, Oh. dito pa lang talo na si Satanas. Mawawalan siya ng pangtukso eh. Hindi pala doon sa final, vindication. Sige. Kaya nga dito, pumapasok yung sinless perfection na sinasabi nila, Brother Johnson. Kasi nga, ito yung kinakailangan na mangyari. So, ang ibig sabihin, matatapos lamang yung proseso kapag talagang, ito ang sabi niya, si Satanas naubusan na ng pangtukso sa'yo, Brother Richard. Oo. Ang ibig sabihin, hanggang si Satanas ay may pangtukso pa sa'yo, hindi pa tapos yung proseso sa'yo. Hindi ho ba ganun ang lumalabas? Kaya nga, kahit naman, kung ano yun, kahit naman may pantukso pa si Satanas, kung mag-overcome ka by the grace of God. Oh. Oh. Eh, may pangtukso pa siya eh. Hindi naman siya naubusan ng pangtukso eh. Di ho ba? Opo. Okay. Kaya nga. Iwanan na po natin yan muna. Dito po tayo sa mas matindi. Punta tayo doon sa page 113. Ito po yung God's Government on Trial. Nandiyan na? Sa page 113, Brother Johnson. Anong simula ang babasahin mo dyan? Yun mismo sa umpisa ng paragraph, sa God's Government on Trial. Para hindi na sabihin na naman ng iba, pinuputol natin yung basa eh. A serious. Yan, a serious situation. O, Yan. tingnan po ninyong mabuti ito mga kapatid. At wag po kayo maging bias. O, kampihan nyo muna yung LGT for the meantime. Brother Richard, Sige. sa LGT sa LGT ka muna, maniwala. Bayad. Doon muna tayo. Doon muna tayo. Babasahin ko po ito. Ang sabi niya rito, a serious situation arose in heaven when Satan made his charges against God. Kailangan ko ba bang i-translate yun, Brother Richard? Hindi na siguro, no? Madali lang mong nawain. The accusation in reality constituted an impeachment. Many of the angels believed the charges. They ranged themselves on the side of the accuser. 1/3 of the angels, and that must have been million faced God with their leader, the highest among the angels, Lucifer. It was no small crisis. It threatened the very existence of God's government. How should God deal with it? Yo. Nakita po ninyo? Paano daw ngayon iano ng Panginoon itong nangyari na ito doon sa langit? Ito na yung sagot. Only way the matter could be satisfactorily settled so that no question would ever arise again was for God to submit His case to the ordinary rules. Tandaan nyo po itong word na ito, ordinary rules of evidence. Ayan. Ang ibig sabihin, ang sabi rito, kailangan daw ang Diyos mag-submit. I-submit niya itong case na ito sa ordinary rules of evidence. Was or was not God's government just? Yung bang gobyerno ng Diyos ay ay makatarungan ba? God said it was. Sabi ng Diyos, oo, makatarungan. Sabi ni Satanas, hindi. Yan po yung labanan, Brother John, Brother Richard. Okay? Sabi rito, God could have destroyed Satan. Pwede niyang puksain na si Satanas sa punto na yan. Pero, that would not prove his cause, but just would, in fact, count against him. So, hindi pwede. Hindi niya pwedeng patayin si Satanas kasi lalabas nga, pag pinatay niya si Satanas, lalabas, totoo yung accusation ni Satanas. There was no other way, sabi niya, walang ibang paraan than for each side to present its evidence. Ayan. Kumbaga, yung bawat panig ay magpapakita sila ng ebidensya. Produce its witnesses and rest its case on the weight of testimony adduced. So, ito na po yung labanan na mangyayari. Ngayon, dito na po tayo sa sunod. The picture then is that of a court scene. So, may trial, Brother Richard. No? Meron ng trial dito. Yes. Kumbaga, i-judges na kung sino talaga yung tama. God's government is at stake. Satan is the accuser. God himself is the accused and is on trial. He has been charged with injustice, with requiring his creatures to do that which they cannot do. Isipin mo, ang accusation ni Satanas,
nire-required ng Diyos yung kanyang mga nilalang ng isang bagay na hindi nila kayang gawin. Tapos, pag hindi nila kayang gawin yung ipinagawa niya na hindi naman talaga nila kayang gawin, parurusahan niya. Ay matindi nga namang akusasyon yan, Brother Richard. Para bang kung aking i-illustrate, para bang ikaw, inutusan mo yung anak mo na 3 years old na mamalingke. Tapos, nang hindi niya nagawa yung pamamalingke, pinarusahan ko. Ganito yung sinasabi dito sa libro. Okay? Yun daw ang accusation si Satanas. The law is the specific point of attack, yung kautusan. But the law being merely a transcript of God's character, it is God in His character that are the points at issue. Ayan ang punto. And then, sabi niya, in order for God to sustain His contention, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, that it is holy, just, and good, and that men can keep it. So yun po yun. Ibig sabihin, para masustain ng ating Panginoon yung kanyang pag-aangkin na hindi siya yung katulad nung sinasabi ni Satanas na hindi siya makatarungan, abay, kailangang maipakita ito. Ano? Na yung kanyang kautusan ay kayang sundin. It is necessary for God to produce at least one man. Ilan daw? At least one man. Ano yun? Ano yung one man na yun? Who has kept the law. Ayun. Ang ibig sabihin, kailangan ng Diyos makapag-produce ng kahit isa lang na makakatupad ng kanyang kautusan. In the absence of such a man, ayan, God loses and Satan wins. Nakita po ninyo mga kapatid yung labanan. Ewan ko kung sasabihin naman nila, minimisinterpret na natin ito. Ewan ko na. Brother Gomer, sa madaling salita, kung walang taong magiging sinless, ayon dyan sa libro ha, talo ang Diyos. Talo ang Diyos. Talo ang Diyos. Fortunately, Brother Richard, merong nakasunod sa kita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tama? Ngayon, ang sabi dito, kung itutuloy natin, ito lang matindi. The outcome, therefore, hinges on the production of one or more. Ay kanina, one lang. Ay tapos, nagdagdag na, one or more na. One or more who keep the commandments of God. On this, God has stake his commandment. Ayun. Lalabas dito, yung ang ginawa ni Cristo, Brother Johnson, Brother Richard, hindi pa sapat. Tama. Hindi sapat. Kailangan one or more Ay, isa pa lamang si Jesus Christ So, kailangan may iba pa. Nakita po yung point? Kailangan pa kasi kung wala na, kung isa lang si Cristo, talo pa rin ang Diyos dito, lalabas. Kaya, alam mo, brother, kaya nga, Brother Johnson, Brother Gomer, panlaban. Pero kung titingnan natin, itong sa fundamental belief natin, Brother Johnson, Brother Gomer, hindi talaga tatanggapin yung aral na yan. Bakit? Kasi doon sa krus, dinuli natin, doon sa krus, kompleto na. Wala nang dapat patunayan, Brother Johnson at Brother Gomer. Napatunayan na. Ayan na nga talaga kasi, eto isipin nyo, no? Hindi ka nga magiging righteous sa sarili mo. Correct. Ang righteousness lang, nakatanggap-tanggap, yung righteousness ng Panginoon. Correct. Hindi ka tanggap-tanggap anumang righteousness natin kasi katulad lang sa isang maruming basang kahit ano pang pagpapakabuti natin, Brother Gomer at Brother Johnson. Tama. Kaya nga tayo naniniwala na kumpleto na. Kumpleto na. Hindi mo na kinakailangang dagdagan o pagsikapan pa na i-vindicate ang alin po. I-vindicate ang karakter ng Diyos kasi fully napatunayan na yon, doon sa krus ng Kalbaryo. At ito nga, Brother Johnson, Brother Gomer, dito sa fundamental belief natin mismo para hindi tayo, ito talaga yung pinagkakaisang aral ng mainstream, Seventh-day Adventist. Ang sabi dito, mga kapatid, just as the sun, page 149, just as the sun has the light, heat, and separable, yet with unique function, so Christ has become to us righteousness as well as sanctification. At eto na, Brother Johnson, not only we are fully justified, but also fully sanctified. Kanino tayo fully sanctified at justified? Kay Kristo. Kung kay Kristo tayo kukuha ng kabuuan ng ating justification at sanctification, ano pang dahilan para tayo ay
magpatunay kay Satanas. Ito ang dahilan, Ah. Brother Richard, ito ang dahilan kung bakit Oh. ang ating iglesia ay tumututol sa doktrina ng LGT. Oh. Dapat na maliwanagan po natin kasi nga sa LGT, kailangan one or more. Hindi Oh. sapat yung ginawa ni Jesus Christ para mabindicate ang pangalan ng Diyos. Kailangan meron pa. Kasi kung tingnan po ninyo ha, itutuloy ko lang, Brother Richard, ma'am, para Opo. makita po natin. Tingnan po ninyo yung sabi rito. Ituloy ko yung binabasa ko, Brother Johnson. While it is true, pansinin ninyo, that many from time to time have dedicated their lives to God and live without sin for periods of time, Satan claims that these are special cases. So, parang lumalabas dito, Brother Johnson, talagang hindi talaga sapat yung ginawa ni Kristo. At kung mayroon pang mga tao mang iba na nakasunod sa kautusan ng Diyos, ang sabi rito, ang claim daw ni Satanas, yung mga yon ay special cases katulad ng case ni Job. Oo, hindi. Oo, tao. Ayan o, as Matindi. was Job's case, and do not come under the ordinary rules. Nakita po ninyo? He demands. Tapos ang sabi rito, he demands a clear-cut case where there can be no doubt Oh, and where God has not interfered. So, ang gustong mangyari ni Satanas talaga rito, ulit. may but. Laban uli. Yan o, he demands a clear-cut case. Kasi nga, yun daw mga nagdaang panahon, hindi, special case daw. Oo. Katulad ng ba yung kay Job. Hindi daw dumaan sa ordinary rules. Ano kaya yun? Ano ba ang rules dapat, Brother Johnson, Brother Richard? So, ang gusto niya mangyari, yung ordinary rules, hindi mag-interfere. Kasi nga, hindi dapat mag-interfere. Sabi niya, he demands a clear-cut case where there can be no doubt and where God has not interfered. Ang ibig sabihin, hindi dapat makikialam ang Diyos. Alam mo, Brother Johnson, Brother Gomer, kung susundan natin yung ganyang kaisipan, malabo talagang mangyari yung mananampalataya kung hindi makikialam ang Diyos. Ito ang gusto mangyari sa text, Brother Diba? Richard daw Daw. Kasi Kaya nga, nandito sa libro. Daw. Kung Ang susundan iniisip natin, ko lang, hindi talaga Ang iniisip ko lang kung paano nalaman ni Andreasen na yun ang claim ni Satanas. Parang nanonood siya sa Nagkausap ba sila usapan. na sinasabi ni Satanas na yun ay hindi dumaan sa ordinary rules at si Satanas ay nagdi-demand ng clear-cut case na dapat ang Diyos ay hindi makialam. Hindi makikialam. Alam mo, talagang walang mananalo kung ganon ha, Brother Gomer. Kasi alam naman natin, tanggapin natin, biblical po, na wala tayong laban sa kalaban dahil yung kalaban natin ay hari ng kadiliman Correct. Kaya nga, ang sabi doon, kung gusto natin makatayong matatag sa labanan, isuot natin ang buong kagayakan ng Diyos. Puntahan na lang ang nasa Ephesians chapter 6, 10-18. Ngayon kung sasabihin mong hindi dapat makialam ang Diyos, anong pag-asa mong manalo? Ayun ang gusto ni Satanas na mangyari, brother. Dapat patas ang laban. Paano magiging patas ang laban? Alam mo kung ano nangyari, Brother Richard? Tingnan po ninyo. Ito na, yung The Last Generation, Brother Johnson. Ang gusto ni Satanas, ordinary rules. Ano yung ordinary rules? Dapat ang Diyos hindi makialam. Alam mo, Brother Johnson, Brother Gomez, etong aking sa pag-aaral ng Biblia, kay unang kapanahunan, kay huling henerasyon, kung wala ang tulong ng Panginoon, walang sino man na mananagumpay laban kay Satanas. Tandaan nyo yan. Correct. Mapaunang panahon, mapahuling mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan, hindi magtatagumpay kung hindi tutulungan ng Panginoon. Ayan, tandaan po natin yan. Brother Richard, yun sa gustong mangyari daw ni Satanas, ang sabi ni Andresen, kasi yun ang gusto niyang mangyari, yun ang kanyang demand. Ang sabi dito, God is ready for the challenge. Pumayag ang Diyos, Brother Richard, paano yan? Hindi ko Challenge accepted. sa Bible, walang ganon, Brother. Ngayon, ang sabi rito, ituloy ko yung basa, Brother Johnson. God is ready for the challenge. So, yung demanda ni Satanas na clear-cut case na hindi mag-interfere ang Diyos, pumayag daw ang Diyos. He bided his time. The supreme exhibition has been reserved until the final contest. Ano ngayon ang ihaharap ng Diyos sa challenge ni Satanas? Out of the last generation, God will select His chosen ones. Yeah. Ayun. Doon papasok itong last generation. Kaya napakahalaga nitong last generation Kasi nga,
humingi ng rematch si Satanas, clear-cut case, para walang duda, yung panalo, Tinanggap naman. dapat Diyos hindi makialam. Oo. Tapos tinanggap. Tinanggap ng Diyos yung challenge, ang ihaharap niya ngayon itong generation. O tapos, ibig sabihin, yung last generation, makikipaglaban sa sarili nila, hindi makikialam ang Diyos. Hindi makikialam ang Diyos kasi Patay. God had not interfered. Yun. Kung ako na, sige, bahala kayo sa buhay nyo, lalabang kayo, sarili nyo lang. Wala ang Panginoon. Ayaw kong sumama dyan, di mo kasama si Kristo. Brother Richard. Wala tayong inimbento dyan, maliban lang kung itong kopya ng libro na ito ay mali. Oo. Ngayon, ganito. So ngayon, mga kapatid, ito pong pinapaliwanag ko natin ay galing po ito mismo sa aklat. Ang ipinagtataka ko habang nakikinig ako, parang ganito, habang nag-uusap si Kristo at si Satanas, nandoon si Andreas nakikinig. Kasi nagsasagutan wag mong isasali si Job, special case yan. Hindi clear yon. Kaya nagdidemand siya ng clear cut ng ano. Ngayon, pumayag ang Diyos, God is ready for the challenge. At ang gagamitin niya, yung last generation. Pumayag siya, sasabi ni Satanas na huwag kang makialam. Ito, kaya sa akin, Brother Gomer. Sabi ni Eldrin Umadto, kapatid, sabi niya, parang pinapalabas nyo na itinuturo ng LGT na yung pananagumpay sa huling kapanahonan ay sariling lakas ng last generation. Hindi yung namin pinapalabas. Ito yung nasa libro. Nasa libro nga yan Ano ba ikaw? Tama. Nasa libro ninyo yan, ng LGT yan Kaya ka siguro naniwala dyan. Dahil din mo alam na yan ang paniniwala ng LGT Ayan basahin. Kapatid. Ayan hindi po natin iniimbento yan. Hindi po natin pinapalabas. Nasa page 113. Po yan Ayan si Aldrin ang hindi nakakaalam yan. Ulitin ko. Sabi niya, while it is true that many from time to time have dedicated their lives to God and live without sin for periods of time, Satan claims that these are special cases as was Job's and do not come under the ordinary rules. He demands a clear-cut case where there can be no doubt. Parang bias ang nangyari kay Job. And where God has not interfered. Yun. Paano sa inyong... Brother Gomer, sandali. Ngayon, yung sinasabi ni Umadto na pinalalabas natin ganon, hindi, yan talaga yung nandyan kay Andreasen, chapter, yung sa page 113 nga Ngayon, ito parang ang nangyayari niyan, lumalabas ngayon na walang malay itong si Umadto na may ganito talagang statement si Andreasen. Correct. Yung gusto ni Satanas na ordinary rules na ang Diyos ay hindi makikialam, ang sabi niya, God is ready for the challenge. Yun nga. Ito na, sumunod. Yan Ayan Tapos sabi niya, Brother Gomer, Brother Johnson, tingnan mo kung inuunawa yung binabas. Brother Johnson, Brother Gomer, sabi diyan, saan daw diyan? Nasa sariling lakas or effort ang pananagumpay diyan. Hindi mo ba naunawaan na hindi nga dapat makialam ang Panginoon? Yun nga ang demands ni Satanas tsaka walang mediator sa panahon niya. Panginoon, kaya nga kung di dapat makialam ang Panginoon, kanino sila kukuha ng kanilang pakikipagbakas? Sabi ni Andreasen, hindi nga dapat tumulong tinanggap nga ng Diyos God has not interfered. Tinanggap. Hindi siya makikialam. Tinanggap nga Mabuti sila kung hindi tinanggap. Tinanggap ng Diyos Hindi naman natin idinagdag sa libro yan yung binasa tama, yung komento ang mali. Tama yung binasa, tama din yung alangan kayo lang ang... Hindi, yung komento niya ang mali. Sa kanilang gusto, mali ang pangunawa. Ganun din. Yung komento niya ang mali, Brother Richard. Pag hindi ayon sa aming pangunawa, mali rin kayo. Ganun lang ang ano. Ito. Wala namang ipinipresenta tama. Itutuloy ko para makita natin. Sige, tuloy na. Sabi niya, God is ready for the challenge. He has by this time, the supreme exhibition has been reserved until the final contest. Kita mo na. Out of the last generation, God will select His chosen one. Not the strong or the mighty, not the honor or the rich, not the wise or the learned, but common. So sa 144,000, walang mayaman. Common lang. Ayan not the rich, not the wise, or the learned. Ano daw ang pipiliin? Common. Mga walang alam. Ibig sabihin, kung yung 144,000 pala ito, anong lumalabas dito? Lahat mahihirap lang. Walang mayaman na makakasama sa 144,000. Ganon. Wala ring abogado. Wala.
Walang Alam mo, teacher dyan. Walang Brother teacher. Johnson, Brother Gomer, pasingit ha. Ah. Sabi ni Brother Eldrin Umadto, tandaan nyo na sa SK Bible Commentary, ang sulat ni Andresen about sa Book of Hebrews, at in compare nyo sa Book of Hebrews na sulat din ni Andresen, mababasa nyo na enabling grace siya ng Diyos. Eh, di contradiction dyan sa sulat niya. Ito ba? Lumalabas dito, Nasa Bible lumalabas commentary ba to? sa Book of Hebrews na sinulat ni Andresen, yung commentary niya, ay lumalaban dyan sa sinulat niya. Sino ngayon sisisihin nyo? Kami. Tama. Kung tama yung sa Hebrew, di mali yung binabasa ni Brother Gomer. Mali nga. Kung tama naman yan, di kontra doon sa sinulat niya about Book of Hebrew. Yun ang Kaya magandang kayong magbasa-basa. observation doon, Brother Richard. Sige, tapusin yan. Ano naman Maganda yung si Brother Eldrin Umadto, makakabasahin. Di mali na yung binabasa ni Brother Gomer ngayon. Mali na nga yung Hanapin niyo muna GT. na mali yan. Mali. Ngayon, Mali kung ito. sasabihin nyo parehong tama, paano naging parehong tama yan? Maliwanag sinulat yan. Dapat clear-cut ang pagiging panalo ng Panginoon sa huling hinar. At hindi dapat makialam ang Panginoon. Tapos tatanggapin nyo, dapat pala may enabling grace din ang Panginoon. Paano nangyari yon? Paano magiging magkasundo yun? Walang pakialam ang Panginoon, tapos kailangan yung biyaya. Kailan yun? Sa matinong nag-iisip ha? Paano naman? Ngayon, pag hindi nila katulad ang pag-iisip, Brother Johnson, mali kayo. Di babalik natin sa kanila yung kanilang pamantayan. Ang demand nga ni Satanas, Brother Richard, clear-cut case Makikialam O ordinary laws Yun nga ang demand niya. Na dapat ang Diyos hindi makialam. Kasi nga kung makikialam ang Diyos, sasabihin ni Satanas, ay hindi na naman dumaan sa ordinary rules. Alam mo, Brother Johnson, laban. Brother Johnson, Brother Gomer, tingnan nyo rin kahinaan talaga ng kaisipan nitong mga pag-analyze itong ibang nanonood. No? Kagaya ito ni John Iana. Wala kasi sa binasa nyo yung opinion nyo. Hindi namin opinion. Pinipresent lang po natin ito para at least magkaroon sila ng idea. Ay ngayon, kung... Ito, Brother Gomer, Brother Johnson, nagagalit sila sa opinion natin pero tinatanggap nila may komentary itong si Andresen. Bakit yung komentary? Nasa Biblia rin ba yun? Di ba paglalahad na yun ng kanyang naunawaan doon sa kanyang binabasa? Hindi kasi, ano yan? Ito, tuloy na po natin yung pagbabasa. So, yung daw last generation composed, not the strong, Yan. or the mighty, not the honor, or the rich, or the wise, or the learned, but common, ordinary people will God take Yon. and through by them make His demonstration. Yeah. Ito yung papel ng last generation, mga kapatid. Bah. And then sabi niya, Satan has claimed that those who in the past have served God have done so from mercenary motives. That God has pampered them. Ayan nga yung sinasabi ni Satanas na kaya si Job ay nanalo ay pinampered ng Diyos. Pinampered pala ng Diyos si Job Sa madaling salita, ay nanalo si Job kasi in-spoiled. Ganun yun, di ba? In-spoiled nga, di ba? So, mercenary, parang ganito yan. Pag sinabing mercenary, kaya mo ginagawa dahil may pakinabang ka. Correct. Yun naman talagang rin ni Satanas. Parang sinabi ng Diyos, sige Job, ako bahala sa'yo. Ganon ang paratang ni Satanas Sabi niya, and that he, Satan, has not had free access to them. Kaya daw ganon. Then sabi niya, if he were given full permission to press his case, they also would be won over. But he charges that God is afraid to let him do this. Takot daw ang Diyos Oo. Tapos, ano sabi ni Satanas? Give me a fair chance. May rematch nga. Rematch. Ano bang ibig sabihin? Brother Gomer. Satanas, Brother Richard, na give me a fair chance. Parang kumbaga sa boxing na headbutt kasi. Alam mo, Brother Johnson, Brother Gomer, sa totoo lang, kung paniniwalaan mo tong ni Andresen, humihingi ng fair chance si Satanas, unang-una, hindi ka nga fair ang labanan kung hindi tutulong ang Panginoon sa atin Ayan. Tapos sasabihin fair, ano lang to? Ibig sabihin na Brother Johnson, matuso. Parang sabi nga ng salitang gustong matchingin ng unggoy, Brother Johnson at Brother Gomer. Gustong bigyan daw siya ng fair chance, pero ang kalaban, walang laban talaga sa kanya kung hindi tutulungan ng Panginoon. Di ba, Brother Johnson, Brother Gomer? Ay, correct. Pero yun ang gusto niyang mangyari. Yun daw ang, kaya nga doon sa sinasabi na huwag makikialam ang Diyos. Ang fair chance para kay
dapat wag makialam ang Diyos. Ay pumayag ang Diyos eh. Oo nga, tinanggap eh. Oh, ayan o, Satan Yeah. says, and I will Give win. me a fair chance, Satan says. Oh, And I will win out. naku po, talo daw Panginoon pagka pumayag. Ay, tinanggap eh. Nakita nyo yan mga kapatid? Naku. Oh. Tapos, and so, to silence forever Satan charges. Oh. Ito na. Yan na. To make it evident that his people are serving him from motives of loyalty and right without reference to reward, to clear his own name in character of the charges of injustice and arbitrariness, and to show to angels and men that his law can be kept by the weakest of men under the most discouraging and most outward circumstances, God permits Satan in the last generation to try his people to the utmost. Pumayag nga eh. Talagang pinayagan ng Diyos, Brother Richard. At di yung request ni Satan na huwag kang mag-interfere, di payag din ang Diyos. Ano ngayon ang Ayun. bakit pumayag ang Diyos? Para maklear niya yung pangalan niya. Yung pangalan niya. So nakasalalay sa tao yung kanyang yung kanyang pangalan. Isipin mo yan. Oh. God remove His spirit from the earth. Satan will have a greater measure of control that he has ever had before. Ayan ang liwanag. And then, ito na. Tutuloy ko na. Kung aalisin yung... Anong ayun page? na nga, Brother Gomer. Kasi kanina, yung sinabi mo na, papayag ang Diyos na i-remove, alisin yung Holy Spirit niya sa habang nakikipaglaban yung mga... Anong pag-asang manalo ng... Ay, mananalo. Ay, yung, Brother Richard, yung last generation nga talagang panglaban eh. By their own? Grabe, no? Ito Kasi talaga hindi masabi mapapayag natin. si Satanas eh. Labas na labas talaga ito sa theology ng mainstream Seventh-day Adventist, Brother Johnson. Dito ko naintindihan na talagang hindi ito matatanggap. Hindi ng ating- hindi talaga tatanggapin yan, pambihira. Eh, Kung buhay pa si Ellen pambihira. White, unang-unang Di ba? sinulatan niya. Ay ngayon, nag-aaral na si Eldrin Umadto. Sabi niya, I suggest mag-invite kayo ng nag-aaral ng LGT. Hindi lang yan kay Andreasen. O nakita mo na? Di reject niya rin kay Andreasen, yung iba na lang. O di padalhan mo kami ng libro. Kasi Brother Johnson, Brother Gomer, malamang napapansin niya na yung kapalpakan nitong mga sinulat ni Andreasen. Kaya humanap siya ng wala iba. kasing footnote yung libro ni sino? Sisihin mo? Kami pa. Sisihin Kami pa tayo. sisihin mo na walang footnote yung mga libro ni Paano Andreasen? maglalagay ng footnote? Sino ilalagay niya yan? Hindi na pwede sa SOP yan. Hindi naman pwedeng kumuha siya sa komentary. Sa Saan niya kukunin yung footnote na sabi ni Satanas, give me a fair chance? wala talagang ipo-footnote yan. Wala naman kay Ellen White yan. Grabe. Diba? Saan kukunin yan? Diba? Tapos ito sabi... Saan din Brother Gomer, saan din kukunin na i-withdraw ng Panginoon, naalisin yung Holy Spirit ng Panginoon sa labanan ng LGT at ni Satanas? Kaya nga sabi niya, God permits Satan in the last generation to try his people to the utmost. They will be threatened, tortured, persecuted. They will stand face to face with death in the issuance of the decree to worship the beast in his image. But they will not yield. They are willing to die rather than to sin. God removes his spirit from the earth. Grabe, no? Grabe. Yun ang saan. Nasaan ang footnotes niyan? O nasaan ang bibliography niyan? Saan pinagkukuha? Nakita niyo na? Tapos, sana ba God removes spirit from the earth. Satan will have a greater measure of control than he has ever had before. True, he may not kill God's people, but that seems to be the only limitation. And he uses every permission he has. He knows what is at stake. It's now or never. Lalabas kasi dito, Brother Richard. Talagang, kung babasahin ko ito, si Satanas hindi pa talaga talo. Para kay Andreasen. Kaya nga, humihingi pa nga siya ng rematch eh. Kaya nga, sabi niya, give me a fair chance and I will win. Nakita mo yan? So, hindi pa tinatanggap ni Satanas na talo na siya. Ko naman, kung totoo itong hindi tinatanggap ni Satanas, o kaya ang... Yasin lang galing. Alam mo, Brother Johnson, dito sa 149 ng ating Brother Gomer, ha? Page 149 ng ating experience of salvation, fundamental belief. Number 10, sabi dito, makinig ha, sa kanila hindi pa finish, pero dito, this is it, it's the finish of the cross, calls into question all other human attempts to gain acceptance before God. In bringing the crucified within, the Spirit brings the only ground of our acceptance with God, providing the only genuine title to and fitness for salvation available to us. Ano po? Sabi dito, the Holy Spirit brings it finished. It is finished of Calvary. In applying. Finish na, Brother Johnson. Kaya nga eh. Sa mainstream Adventism sa ating
ang tanong, Brother Chad, talaga bang si Satanas ay hindi pa natalo? Finish na nga Talaga eh. bang kailangan pa ng last generation para matalo si Satanas? Teka lang, Pero Finish na nga. sa libro, ganun lumalabas eh. Teka lang may comment kasi si Eldrin Umadto. Sabi niya, God removes the spirit from the earth, not from the saints. Kasi bubuhusan niya ng latter rain of the Holy Spirit. Aralin niyo po yung eschatology ng Adventist. So, yan ba yung binasa natin? Oh, Hindi. Brother Gomer, Brother Johnson ha, tingnan nyo. Sa pagbabasa po, kailangan din yung konteksto. Alam mo yung background, may tama? context yan eh. Ang usapan nga dun sa labanan na yun, tatanggalin ang Holy Spirit para hindi mag-interfere. O, para hindi Hindi maka-interfere ang Diyos kanino? Sa mga banal, kaya wag mong anuhin sa earth. Banal ang mga pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan yung last generation, yun ang context. Ang masakla, pinagtatanggol niya pa yung malinang eh. Bakit? Kalaban ba ng Diyos ang puno, ay ni Satanas yung puno, yung bato, at kung ano naman dito sa earth? Pinag-uusapan dito, labanan sa pagitan ni Satanas at ng mga anak ng Diyos. Correct. Kaya huwag mo anin from the saints. Nako, kita mo ikaw, Eldrin Umudto. Comprehension pa lang. Gusto niya kasi itapat yung sinulat ni Ellen White dito sa sinulat ni Andrea. Kasi magkaiba sila ng tinutukoy. Magkaiba nga. Kaya nga, sinakyan ko na nga, Brother Johnson eh. Yung Andreasen, talagang yung mga mananampalataya, Brother Johnson. Yun nga ang kinukontra natin eh. Yun nga ang kinukontra natin na hindi pwedeng hindi mag-interview. Kasi hindi talaga mananalo kahit sino kung hindi tutulungan ng Panginoon. Tama? Kung titingnan natin, ito rin naman palang niya. Kaya lang, hindi nga ito ang sinasabi hindi naman itong pinagkunan ni Andreasen. Kaya wag mong tulungan si Andreasen. Sabi mo nga, walang puso. Diyan ba kinuha ni Andreasen? Sige nga, ikaw ang maglabas ng patunay na diyan kinuha ni Andreasen yung... ilalagyan mo ng footnote, magkaiba naman. Nasaan ang footnotes? Ginawa niyang footnote dyan, magkakaproblema, magkaiba sila na tinutukoy eh. Ito, tingnan mo, babasahin natin para yung talagang lumalabas dito, Brother Johnson. Sige. Itutuloy ko lang yung naputol kanina, yung it's now or never ang dulo. Ano yung gagawin ng Diyos? Sabi niya, God, to make the demonstration complete, that's one more thing. Ano daw ang gagawin ng Diyos? He hides himself. Ayun, kita mo na? The sanctuary in heaven is closed. The saints cried to God day and night for deliverance, but He appears not to hear. God's chosen ones are passing through Gethsemane. Nakita mo? They are having a little taste of Christ's experience. Those 3 hours on the cross, seemingly, they must fight their battles alone. Ayan. Hindi na makalusot to. Eldrin Imunto. Kasi sabi, misrepresentation pa daw. They will fight their battle alone. Anong pagkaintindi mo sa alone? Wala nga. Winidraw nga. Nako. Pero umiiyak. Hindi sa safe. Umiiyak yung mga tao eh. Umiiyak yung mga mananampalataya. Pinabayaan eh. Para daw si Kristo na umiiyak doon 3 hours. Kay Umudto, earth yun, earth. Hindi saying. Ano yung umiiyak doon? Earth? Siguro maganda, Eldrin Umadto, sa harip na labanan mo ito, medyo mag-isip ka kasi. Kaya pala hindi tinanggap yan sa church email. Kasama-rest natin, Brother Johnson, ha? Para maliwanag sa context. Sige. Sabi ni Satanas, hindi patas yung laban. Yan ang sinabi. Di ba? Ang sabi niya, hindi dumaan sa ordinary rules. Tama. Kaya nga, nagdidemand siya ng clear-cut case para walang kaduda-duda. Tinanggap naman. Ano yung walang kaduda-duda? Yung hindi makikialam ang Diyos. Yan. Kasi kung makikialam ang Diyos, may kaduda-duda doon. Magdududa na naman, ulit na naman. Hindi matatapos kasi ang demanda ni Satanas dapat ordinary rules lang. At saka, yun nga, kaya hindi gumamit ng matatalinong tao. Kaya ordinaryo lang pati. Pero diba? Brother Johnson, pumayag ang Diyos pumayag ang Diyos. Yung sinasabi na mga hindi gagamit ng mayayaman, mga matatalino, ay wag nang umasa tong mga doktor, mga theologian, teacher. Yung matatalino, hindi pala sila ilalaban ng Diyos. Hindi kasama yon. Hindi. Dapat yung mga mga walang pinag-aralan. Ayun pala yung last generation. Kaya wag na natin sundin tong ni Eldrin. Kasi inaano niya sila Mervyn Maxwell. Hindi pwede. Hindi kasama yun. Hindi kasama. Hindi kasama yung mga photo. Mga learned dyan, Brother Richard Wag mo na kuminda yan. Kasi kung susundan natin, yung mo. Tagtad ng mali itong
Di ba? LGT na ito eh. Sabi niya, Pero alam mo, Brother Johnson, sandali Brother Johnson, Brother Gomez. Sa pagkaunawa ko doon sa sinabi, lahat yun galing kay Anderson. Pero Brother Johnson, Brother Gomer, wala siyang binanggit, no? Sabi ni walang footnotes, no? Wala nga naman talaga. Wala, no? Wala. Siyang pinagkunan kahit writings ni Ellen White. Walang Tama? ang bibliography. Wala siyang bibliography, tama? Mm. Wala ring kinote na Bible verse. Tama po, Brother Johnson, Brother Gomer. Diyan sa binabasa mo, ha? And I stand to be corrected kung meron. Kung wala meron, hindi talaga, okay. Brother Richard. So, ang conclusion ko sa binasa mo, Brother Gomer, ang conclusion ko doon sa mga binasa mo, lahat yon gawa-gawa at kaisipan lang ni naman. Anderson. Sigurado, wala Oo. namang ganyan si Mrs. White tsaka sa ating church. Oo. So yun ang lumalabas. Sa madaling salita, mga binasa ni Brother Gomer kanina, lahat yun lumalabas, Brother Gomer. Katulad nga ng tinatanong mo kanina, sino kaya ang nakausap nito ni Anderson? Kasi lumalabas, nandun siya sa pag-uusap. Kaya nga. Kung wala siya doon, kanino niya hinango yung kanyang sinabi? Oh. So lahat, wala sa Bible commentary natin, wala sa writings ni Ellen White, yung gustong ipagtagpo ni Eldrin Umadto, paltos pa. Hindi, ang gusto gusto kay Brother Eldrin, basahin mo siguro ito. itong Hindi niya libro. alam kasi nagulat siguro At, siya. Nagulat siguro siya kaya pinaglalaban niya eh. Misrepresentation yung screenshot mo at i-explain mo sa programa mo kung meron. Sabihin mo mali. Kung ano yung misrepresentation na sinasabi mo dyan. Meron pa. Ito maliwanag naman, seemingly they must fight their battles alone. They must live, they must live in the sight of a holy God without an intercessor. Walang makikialam eh. So, ayan. So, ang liwanag nito. Misrepresentation pa ba to? Sige. Tapos, ito, doon sa kalagayan na yon, dito tayo sa baba. Sabi niya rito, bago doon sa 144,000, pinakadulo, if men in the last generation can successfully repel Satan attack, if they can do this with all the odds against them in the sanctuary close, what excuse is there for men's ever sinning? Ayun. So talagang mananalo yung last generation, Brother Richard. Yan ang sinasabi rito. Tapos, So, may magiging sinless generation, Brother Gomer, no? May magiging sinless generation, sinless sila sa sarili nilang kakayanan. Wala ang tulong ng Panginoon. correct. Kasi nga, Yan ang malinaw dyan. yun ang demand ni Satanas. At pinagbigyan ng Panginoon. Pinagbigyan ng Panginoon. Inilaban ng Panginoon yung taong walang kalakas-lakas. Di ba? Ito na. Ito na yung uli kong babasahin. Sige. Sa 144,000 na ito, Brother Johnson, page 114, yung pinakadulo. Through the last generation of saints, God stands finally vindicated. Yun. Kaya ito yung pinaka-purpose ng last generation. Through them, He defeats Satan and wins his case. Nako. So, ang panalo ng Diyos nakaasa sa tao, baliktad. Ang panalo dapat ng tao nakaasa sa ito yung nakakalungkot, Brother Johnson, Brother Richard. Kasi nga, yung panalo ng Diyos, hindi dahil kay Kristo, kundi dahil dito sa last generation po na ito. Nako. Through them, He defeats Satan and wins his case. Kaya nga, dito sa bandang dulo, next page, Brother Johnson, tingnan po ninyo, ito na yung binasa ko kanina, dito na rin ako magtatapos. Doon sa the matter, ito na, of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Important as they may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusation made by Satan. The controversy is drawing to a close. God is preparing His people for the last great conflict. Satan is also getting ready. The issue is before us and will be decided in the lives of God's people. God is depending upon us. Dito, grabe ang tao ay umaasa sa atin doon sa kanyang panalo. Grabe. Baliktad na eh. Alam mo, Brother Gomer, umaasa sa Diyos, ang Diyos na po ang umaasa sa last generation para manalo siya. Nako po. Nako, Brother Johnson, grabe talagang kontrang-kontra yan sa fundamental belief natin, Brother Johnson, Brother Gomer, ha? Mapauna, mapahuling henerasyon, hindi sinasang-ayunan niya ng ating pinagkaisahang aral.
Babasahin ko, Brother Johnson, Brother Gomer, ha? Sige. Sabi dito, neither good character traits nor faultless behavior, nasa page 148, ng ating tainted fundamental belief. It's the ground of our acceptance with God. Saving righteousness comes from the one righteous man, Jesus, and is conveyed to us by the Holy Spirit. We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. Ano sabi? We can contribute nothing. Yan ang matindi To talaga. Christ's gift of righteousness. We can only receive it. No one. Eto na. Brother Gomer at Brother Johnson. Makinig ka, Brother Elden Umadto ha. Kung sumasang-ayon ka dyan sa tinutulungan mo eh. Kumbaga, tinutukuran mo ng right things si Mrs. White na hindi naman yun ang sinasabi eh. Para maanuhan yung kay Andresen. Sabi ito ha. Sabi ito, mga kapatid, no one other than Christ's righteous, independent human righteousness is only filthy rags. Yun ha? Only filthy rags. Kaya nga, ang sabi dito, ano yung finished product? Ha? Just as the sun as light and the heat inseparable, yet with unique function, so Christ has become to us righteousness as well as sanctification. Kaya sabi dito, in bringing the crucified within, the Spirit brings the only, ayan na naman, titindi na no? The Spirit, brings the only ground of our acceptance with God, providing the only genuine title to and fitness for salvation available for us. At yun na nga po, yung justification at sanctification na tanging sa Panginoong Hesukristo lang po natin makakamtan. Only through Christ. Wala nang iba. Wala nang iba, Brother Richard. Ngayon, sa aking pag-conclusion, Brother Richard, Brother Johnson, ang tanong kasi na dapat nating sagutin dito ay ito. Si Satanas ba ay talo na? Kung ang ating tatanungin ay si Andreasen sa kanyang libro, Hindi pa. hindi pa at humihingi po siya ng Rimat. at case na walang kaduda-duda. At ang kailangan para manalo ng tuluyan ang Diyos na walang kaduda-duda ay yung last generation. Okay? Pero anong sabi po ni Ellen White, Brother Johnson? Sige. Ito po, babasa po ako ng dalawang galing sa SOP. Nakalagay po dyan sa screen. Ito pong una kong babasahin ay galing sa Patriarchs and Prophets. Kung gusto nyo pong makita yan. Ayan. Sa Patriarchs and Prophets. Ano pong sabi dito? Ayan, hinighlight ko na po. Sabi dyan, when Christ died, the destruction of Satan was made certain. Pwede mo bang i-translate yan, Brother Richard? Sige nga, Brother When Christ died, nang mamatay ang Panginoong Hesukristo, the destruction of Satan was made certain. Yung pagkawasa ni Satanas ay talagang sigurado na, certain eh. Kailangan pa ba ng sigurado na ba ng last generation? Hindi na. Nawasak na nga doon sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo eh. Ito pa isa. Certain na nga, Brother Johnson. Certain. Sige. Ito pa isa sa Signs of the Times. The death of Christ upon the cross ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus made sure the destruction of him who has the power of death. Sinigurado nito ang kawasakan si Satanas. Ano ko na halagyan na si Satanas na may kapangyarihan sa kamatayan. Kailangan pa ba dito ng last generation? Hindi na. Hindi para na. talo ng tuluyan si Satanas. At saan daw yan, Brother Johnson, Brother Gomer? Sa krus. Sa cross. The death of Christ upon the cross made sure the destruction of him who has the power of death, who was the originator of sin. Ayan ako. Hindi ko kailangan ng last generation para tuluyan ng manalo ang Diyos. Tama. Na para bagang ang Diyos ay nakadepende. Ang sabi doon sa libro, God is depending upon us. Kasi nga ang pinakamahalaga sa Diyos, hindi yung kaligtasan ng tao, kundi yung kanyang malinis, yung kanyang pangalan. At ang gagamitin ay yung last generation. Grabe. Alam mo, napaka-illogical, napaka-ironic, Brother Johnson at Brother Gomer. Tapos sa sarili pa natin, papaano nga mangyayari? Kung sarili nga lang natin, sabi nga, anumang hiwalay sa pananampalataya, Brother Johnson, Brother Gomer, kasalanan eh. Tama. Diba? Tapos gagawin mo, take note, gagawin mo sa sarili mo, without the interference of God, diba? Without help from God. What do you expect? Sa libro. Okay, kung susundan natin, by the way, kung susundan natin ang libro ni Andreasen. Oo. Kaya nga, So nung
Anong inaasahan mong panalo sa ganito, Brother Johnson at Brother Gomer? Oh, maliban talaga sa maliban sa tulong ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo, hindi nagbabago, di ba, Brother Gomer at Brother Johnson? Sapat ang biyaya ng Panginoon para sa ating mga kahinaan. Ngayon kung aalisin mo, katulad ng sinabi sa libro, i-withdraw sa mga mananampalataya, tapos pinalalabas kukuha ng quotation ng sulat ni Mrs. White, iba naman ang patungkol. Hindi sa earth daw, hindi sa saints. Yung mga saints nga ang kalaban, di naman yung ibang nilikha sa mundo nga alisin sa kanila. Kaya talagang, sabi nga, Brother Johnson, hindi nagbago. Nasa Tito 2:11 rin yun. Hindi nababago ang patakaran ng Panginoon o ang means na ginagamit ng Panginoon para sa kaligtasan. Biyaya talaga, Brother Gomer. Biyaya. Correct. At kahit hanggang sa huling henerasyon, mula sa una hanggang huling henerasyon, una, gitna, huling henerasyon, biyaya ng Panginoon ang magiging batayan ng ating kaligtasan at pananagumpay. At hindi iba. Hindi na kailangan ng last generation para matalo ng tuluyan si Satanas. Tapos na. Genesis 3:15 pa lang, Brother Gomer, Brother Johnson, Genesis 3:15 pa lang sinabi na ang dudurog sa ulo ng ahas, hindi ang last generation. Kung hindi yung binhi, at alam na natin kung sino yung binhi. Walang iba yung kundi ang ating Panginoon Kristo. Yan na nga. Kaya wag dito, nag-quote si Eldrin Umadto sa Desire of Ages. Diyan ba sa mong quotation, Brother Eldrin, kasama ba yung last generation dito? Di ba wala? Wala nga. Ang pinapalabas kasi ng last generation, sila yung magfa-finally vindicated sa pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin, lumalabas, hindi pa si Satanas talo. Kaya nga dito, makikita natin na si Satanas, kumbaga, humihingi pa siya ng fair chance para manalo siya. Ay sabi ni Ellen White, si Kristo ang tumalo sa kanya, wala nang iba. Alam mo, Brother Gomer, Brother Johnson, kung ganyan, ayokong sumali talaga sa huling henerasyon. Ayokong talagang humali sa huling henerasyon. Kung mayaman ka na, Richard, hindi ka makakasali. Huwag kang magpapayaman. Huwag kang makasali. Di ba? Ayun. Brother, eto, anuhin naman natin. To be objective, sabi ni Brother Eldrin Umudto, sa pagkakalam ko, walang LGT na nagtuturo na may maliligtas na hindi sa biyaya, palaging sa biyaya yan. Hindi nga LGT yan. Pag ganyan, Brother Eldrin, hindi LGT yan. Correct. Hindi LGT yan. Kasi nga, ito yung pinakamin ng LGT. Kaya nga pinakamin ng LGT ay yung indicate ang pangalan ng Diyos. Di kung gano'n naman pala, Brother Johnson, Brother Gomer, di wala pala sa LGT ang killing ni To be fair, kung ganyan naman pala si Brother Eldrin Umudto. Sana nga. Hindi LGT yung tinatanggap niyang aral. Purihin ang Panginoon. Brother Gomer at Brother Johnson. Correct. Sana nga. Para Brother Eldrin, yung pinagkuna namin ng mga hindi lang aware, marahil yung iba na nag-advocate nito, Diyan talaga, yan ang tatay. Yan ang tatay. Yan ba ang tatay, Brother Richard? Yan talaga ang tatay. Kaya, praise God, sana hindi ka madamay nga. Meron siyang kinote dito, si Umadto, yung sa Desire of Ages, page 761. Na nandun nga yung pagbibintang ni Satanas, hindi naman tayo tutol doon. Pero wala dito yung tinanggap ng Diyos, yung challenge. Sige. Kay Andreasin yun, nga. Wala doon. Wala doon kay Mrs. White na, sige, tanggap, laban uli. Ganon, walang ganon. Walang ganon talaga. Wala binasa ko Wala naman niya sa quotation ni Ellen White kahit saan na hindi patapos yung laban. Wala nga. Na si Satanas ay nagdidemand ng clear-cut case. At pinagbigyan ng Diyos. Tapos ang niya, last generation. Yun ang basahin mo. Kung saan sa sinulat ni Mrs. White. Correct. Correct. Ay ang binasa mo, ang liwa-liwanag dyan na yung pagbibindicate sa karakter ng Diyos, dahil sinasabi nga ni Satanas na hindi kayang sundin yung kanyang kautusan, ginawa ni Kristo. Kaya nga, kay Kristo pa lang, talo na si Satanas. Wala na yung fair chance. Wala na yung clear-cut case na sinasabi ni Andreasen. Tama. Itong nasa page 21, yung point, to vindicate the law of God. Pero tanong, paano mabibindicate ang law of God? Di ba? Sa tulong pa rin ng Panginoon. Sa last generation walang tulong magtatago ang Diyos nakita? Kaya, salamat kapatid at hindi turo pala ng LGT ang tinatanggap mo. Kaya wag ka nang kumontra sa aming pinapaliwanag. Kasi laban to sa LGT. Dito ka mahirap pala sa mainstream babagsak. Praise God, at least dito ka wag kang kontra ng kontra. Dito yung sandali Ang mahirap nito, nag-coach siya,
hindi naman kampi doon sa LGT. Correct. Hindi. Eh, itong mga binabasa mo, hindi naman ito pang last generation lang eh, kundi pang lahat ng panahon ito. Tanggap naman natin yung binasa mo. Ang wala doon, yung nagkahamunan sila at pumayag ang Diyos na hindi siya makikialam. Ay, yun ang... Can show the power of sustaining grace. Wala tayong at hindi lang ito pang last generation. Kapatid na umudto, take note ang topic for the last generation. At itong mga kinukote mo, hindi ito exclusive para sa last generation, sa panglahat ng kapanahunan ito. Tama ba? Oo. Oh. Wala dito yung nagkahamunan, tinanggap na hindi makikialam ang Diyos. Manapang nabasa ko dito sa kinote mo, yung bintang na walang makakasunod sa kautusan. Pero yung naghamon uli na, sige. Oo, tama. Bigyan mo pa ako ng laban. Walang ganon. Tapos pumayag ang Diyos, tapos ang ilalaban niya, yung tao. Deal. Pag binasa mo yung quotation mo, si Kristo rin yung tumutulong doon sa tao eh. Maganda, ilagay nga natin ito kasi parang akala niya tama yung kanyang ano ay. Habang nilalagay mo, Brother Johnson, sabi, may challenge ako, magbigay kayo ng fair treatment. Fair na nga eh. Ano ba, kinukomenton lang naman namin yung ano Hindi naman kami gumagawa ng sarili naming aral dito. Nga pala, Brother Richard. Na nga namin eh. Hindi pa ba fair? Ang hindi fair, pag hindi namin nilabas. Ngayon, kung hindi yan ang paniniwala mo, di pa salamat ka nga na hindi pala yan, purihin ng Panginoon. Ngayon may sinasabi siya. Nasa sariling lakas yan. Brother Richard, may sinasabi kasi siya na mag-invite daw ng LGT na sasagot. Ay, maghanap ka at sabihin mo sa amin kung sino. Maghanap ka. Hindi namin alam kung sino yung hahanapin na yun eh. Ngayon, yung binabanggit mo, yung sila, yung mga nasa ibang bansa. Ay, ikaw Wag na yun kasi hindi ka gamitin yun. Mga learned yun eh. Hindi yun mga Hindi rin naman kasama sa LGT yung mga yun. Kay matatalino. Dapat simple lang. Kung halimbawa magaling ka, halimbawa ikaw ay may masteral, may doctorate, huwag ka nang umasang kasama ka doon. Sabi ni Andreasen, mga simple lang yung gagamitin. At kandidato pa tayo doon, Brother Johnson, kasi wala tayong pinasok kahit wala tayong tinapos. Malamang. No. Itong mga kinukot niya, laban to sa LGT. Correct. Kalaban Hindi naman to kakampi. Kaya present natin, Brother Johnson, kung ano talaga yung ano ng LGT according dito sa libro. Tama. Okay, ngayon, kung hindi nyo po tinatanggap ito, di ibig sabihin, Mali. hindi kayo LGT. Tama. Huwag nyo nang kampihan. Diba? Tama. Ang liwanag naman, dito sa libro, si Satanas humihingi ng clear-cut case. Para Diyos hindi makikialam. pumayag ang Diyos. Pumayag ang Diyos. Withdraw yung Holy Spirit, withdrawin para manalo siya. Pag hindi nanalo, hindi naman, anong red herring ang sinasabi mo dyan? paano naging red herring yan? Yun na nga eh. Oo. Intindihin nyo mabuti, mas maganda kapatid, ikaw ang china-challenge ko, maghanap ka nitong kopya ng libro na ito at basahin mo sa sarili mo. Yun. Kung wala kang kopya. Di ho ba? Kasi parang sa tingin ko wala kang kopya nito eh. Di ba? Ngayon, kung magagawa mo, yan, hingi ka kay Brother Johnson, Send ko sa'yo. basahan ka niya, para basahin mo sa sarili mo. Tapos sagutin mo na rin sarili mo. Magbibintang ka ng kung ano-ano, basahin mo sa sarili mo. Oo nga, tapos sagutin niya na rin sarili niya. Red herring, pinalalabas niya, misleading. Paano kami mag-mislead dito? Bawat statement nga, hanggat na pinapaliwanag, ayon doon na, hindi ayon sa yung mga quotations na pinadadala, kundi mismong doon sa sinulat ng tao. At alam mo, kapatid na Eldrin, kahit buhay si Andresen, haharapin namin kung buhay lang. Pero kaya namin tinatalakay ito kasi nga marami ang hindi aware. Di nila akalain, Brother Johnson, yung palang pinangahawakan nila, ito yung tatay. Ito yung isa sa pasimuno, di ba? Yan ang pasimuno. Kaya nga, tapos Pag maling wag tatay, mong ano yun na minimislead namin, tinuturo nga namin yung paano naging misleading yung 28 fundamental belief. Kaya nga yung maling statement, pinatagal yan tama. Kahit naman anong tanggi, Brother Johnson, ang pinaka ng last generation ay vindication ng karakter ng Diyos. hindi nga mahalaga yung Baka kaligtasan. hindi na, Mas mahalaga daw sa kaligtasan nyo. Yun ang hindi naintindihan ni Brother Umadto. Correct. Yun ang pinaka yung vindication ng karakter ng Diyos. Kasi nga si Satanas umaapila pa. Ayon yan kay Andreasen ha. Yun na nga eh. Umaapila pa si Satanas eh. Kaya nga sabi niya, give me a fair chance. Clear cut case. There can be no doubt where God has not interfered. Pumayag ang Diyos. So, mabibindicate niya yung kanyang pangalan through the last generation. Kaya nga ang sabi niya,
depending upon us. At ito naman, Brother Johnson, Brother Gomer, ha? Huwag naman sasabihin, di naman tayo nagyayabang na rito. Mapuri lang ang pangalan ng Panginoon. At huwag mo naman sabihin, huwag naman sanang pumasok sa utak mo, ha? Na hindi kami nakakaintindi ng English kasi mataas ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman ako kukunin ng translator ng iba't ibang mga international evangelist kung hindi naman ako nakakaintindi ng English, Brother Johnson at Brother Gomer. On the spot, tinatranslate natin yung English sa Tagalog. Ako naman ay ay bukas na i-correct kung mali yung interpretation ko dito sa libro ni Andreasen. Napaka-basic naman ng mga English na binasa mo Hindi Wala naman mahirap ganun kalalalim yung mga vocabulary na ginamit. Kaya nga. At ulitin ko, hindi natin misinterpretation. Inunawa natin to be fair, to be objective. Otherwise, magkakalat talaga tayo dito ng kasinungalingan. At lalong-lalo na, hindi pwedeng sabihin di tayo nakakaunawa. At higit sa lahat sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Brother Johnson, Brother Gomer. Ayan nandito yung ating talagang, nandito yung pinagkakaisahang aral ng Seventh-day Adventist. Hindi kami nagsasarili. Hindi kami nagsasariling interpretation. Kaya hindi ko tatanggapin sinasabi red herring. Para sa'yo, pero sa amin, hindi. Mariin kong tinututulan yan. Basta, Brother Johnson, to be clear, ang ating binibigyan ngayon ng, pagpapaliwanag ay yung aklat, bahagi ng aklat na sinulat ni Andreasen, tungkol sa LGT, Last Generation, Brother Johnson, Brother Gomer. Ngayon, kung hindi naman pala yan ang paniniwala mo, ulitin ko, hindi na, wag ka nang kumontra. Dahil ang kinukontra namin, yung sinasabi ni Andreasen. Diba, Brother Gomer, Brother Johnson? So, sige. wag mo kayong Brother Umanto, wag kayong magbibintang ng red herring kasi kitang-kita ng mga tao na binabasa namin 'yon ang mismo. Kasi pag sinabi mong red herring nililihis yung minimisinterpret. So, paano naming minimisinterpret 'yan? Binasa, public ito magko-comment diyan. Teka, mali yung interpretation nito. Naka-contextualize pati 'yon. Pagbibintang po 'yun Sabi niya Andreasen. Sabi niya, si George Knight lang ang nagsasabi niya na kay Andreasen daw nanggaling ang LGT. At iba pa, bakit? Sabi ni Ted Wilson, supported niya ang LGT, depende sa definition. Wala namang sinabi si Ted Wilson na hindi galing kay Andreasen. Ngayon, kung hindi sa kanya, at mali si George Knight, kanino galing? Tsaka suportahan mo ng So, di ikaw na sumagot. Kung mali si George Knight. Sinasabi natin. Kasi dito sa libro na ito, ay kahit anong gawin mo sa akin, hindi mo ako mapapaniwala dito sa libro na ito. Naku man, kaya ayaw. Ako dyan. Kasi meron niya akong narinig na nangangaral. Lang sabi niya, basahin niyo kasi yung libro ni Andreasen. Binasa. Nung binasa ko, ito yung nakita ko. Mayayari Brother Johnson, ito na lang. Para para mahirap ito, one-on-one, Brother Elvin Umanto. Patutunayan ko sa aral ng Seventh-day Adventist na walang sinless perfection ayon sa Biblia at 28 fundamental beliefs. Tama na rin si Mrs. White. Ayaw niya ata ng one-on-one, Brother Gomer. Brother Richard. Na tayo ng agad. So, magiging basihan. So, ang mangyayari niyan, Brother Umanto, ang mangyayari niyan, sa group discussion, ibang LGT, ang ilalaban natin, ang aming armas, si Andreasen. Ipapasagot natin sa kanila ito, gamit yung ibang LGT. Yan. Para malaman na rin ng mga tao na ang LGT nila hindi galing kay Andreasen, sarili. Hindi ipag-aralan natin sa sunod. Pero, ang mangyayari, ang lalabanan nyo muna ito. Kasi kanina, Brother Johnson, nagulat lang ako. Kanina, sinasabi niya, misinterpretation daw tayo dito sa libro ni Andreasen. Pero ngayon, ayaw niya na. Mali daw, red herring, kung ano-ano. Tapos ngayon, inaayawan niya na itong libro ni Andreasen. Yung iba na lang kanina, ang tinatalakay kasi natin, liwanagin natin, tinatalakay natin yung libro ni Andreasen. Tapos sige niya ang kontra. Minimisrepresent daw natin. Ibig sabihin, kung minimisrepresent natin, di umaayon siya doon sa sinasabi natin. Hindi na siya gagamit ng LGT. Sabi niya, Bible at SOP lang po. Pero yung point down ng LGT, tapos paano susuportahan at kontrahin ang points. LGT pa rin. Hindi pa pwedeng Bible at SOP at kung paano suportahan ng LGT, paano mong patutunayan yun na nandoon? Gagamitin natin yun. Hindi, kasi ganito, Brother Johnson. Sa akin, personally, ito pa lang kay Andreasen ang alam kong LGT. Meron pa bang iba? Meron. Yung kila Privy, yung kila ginagamit, yung mga binanggit niya rito. Maraming mga anti-LGT na sumulat din. At yan ay ipoprovide natin. Kasi sigurado yan. Kung pag-uusapan lang natin itong libro ni Andreasen,
Ewan ko. Ayaw na yan. Halata na eh. Talo-talo na eh. Hindi, kasi sabi ko nga, yung isa na mga ngaral na pro-LGT, ito yung nire-recommenda niyang basahin. Oh, kaya Eh, yun ang alam hinanap mo kasi, natin. Brother Johnson, ito sa points ng LGT, lalabas nito na ang Bible at SOP, sinasang-ayon na ng Bible at ng SOP. Ito maliwanag lang, Brother Johnson, Brother Richard, niliwanag lang natin kung ano yung nilalaman ng libro na ito. Mm-mm. Yun nga, sabi ko nga, ito yung madalas kong marinig na kailangan daw basahin. Eh ngayon, pinapag-aralan natin, binasa na natin, kumbaga, inilabas natin yung nilalaman. Ay kanina, si Brother Ildrin, sabi niya, misrep tayo, red herring tayo. Ay pero parang ngayon, bandang uli, tinatakwil niya na itong libro. Bumait. Bumait. Ano ba eh, totoo ako na mas magandang gano'n yung espiritu. Pero never na never kang kasi Brother Johnson talagang, tao pa rin tayo na red herring. Pinaganda mo lang eh, nililigaw namin. Oh. Yun lang Paano nga. namin nililigaw? Ang babaw ng English. Ng English, naintindihan naman namin. Wag ganun ha. Kasi hindi porke babalik namin yung ang katwiran mo pag hindi umayon sa kaisipan mo, nanliligaw. Di ikaw ang nanliligaw kasi hindi umayon sa aming kaisipan. Oh, So, maging objective lang tayo. Sige, magtatapos tayo. Magtatapos tayo. Ngayon, Brother Umadto, kung rejected na rin sa'yo si Andreasen, so itong sila Herbert Douglas, Dennis Prebil, Larry Kirkpatrick, at yung Standish Brothers na yan, ay totoo naman na may magkakaiba sila po, pero kaunti lang, may pagkakaiba sila sa kanilang mga sinulat o kanilang mga stand. Ibig sabihin nga, kalituhan yan, walang unity. Kasi ikaw mismo nagpapatunay na ikaw nagda-doubt ka na dito kay Andreasen. Di pag-usapan natin yung susunod. Halimbawa si Herbert Douglas. Ayan. Isa-isahin. Si Dennis Preby. O bigyan nyo kami kung ano yung hawak nyo para pag-aral natin at tingnan namin. Siguradong may mali dyan kasi kaya nga hindi tinanggap yan ng church eh. Alam mo Brother Johnson, mahaba pero ang point niyan kasi para hindi daw tayo nagmumukhang nagkakampi-kampihan. Talagang hindi mo maiwasan yan. Paano hindi magkakaroon ng kapikampihan? May mali, may tama. May narinig kang stand namin na hindi galing dito. Kakampihan namin kung ano yung talagang pinagkaisang aral, hindi yung sinabi ng kung sino-sino lang. Eto, may fundamental belief. Tapusin natin. Ni Eldrin, pag-usapan yung vindication. Tandaan mo kapatid yung tema ng LGT sa vindication para matalo si Satanas. Huwag mo kalimutan yan. Talo agad yan kasi may talata tayo na pati yung masama, magbibindicate sa Diyos eh. Yun ang yun ang point of view ng vindication para matalo si Satanas. Ang ibig sabihin, matalo si Satanas. Para mapawalang sala ang Diyos. Ito na, tama, magandang sige, yan na. Pag-usapan natin. Sa positive, kami sa affirmative, kung kami, ang Diyos pa rin ang magbe-vindicate ng kanyang karakter. Total ba kayo doon? Diba? Para sa akin kasi tapos na yun kay Kristo eh. Sa kanila hindi pa eh. Kaya baka gusto niyang patunayan na sila magbe-vindicate sa karakter ng Diyos sa huling panahon. Sige. At ang purpose ng vindication na yun, Brother Richard, ang purpose ng vindication na yan is to defeat Satan. Correct. Sabi naman nila yun eh. Kasi kung ang sasabihin mo lang sa akin, vindication lang kasi, hindi yun ang pinag-uusapan sa LGT. Ang pinag-uusapan sa LGT, yung vindication, ang purpose nun, to defeat Satan. Kaya nga, inaano na natin na kaya magbe-vindicate sa karakter ng Diyos sa huling panahon. Kasi para sa LGT, hindi patalo si Satanas eh. Baka hindi ganon si Salamat naman kung hindi ganon. Anyway. Sige. Group discussion tayo. Okay, Brother Eldrin, thank you sa panonood ha. At sana ay wag mong isara kasi hindi yan stand ng church. Kung itinatanggap mo ikaw ay church, SDA, dapat isaalang-alang mo. Hindi po yan tinatanggap ng church. So... Pero alam mo, pasalamat ako, Brother Johnson. Sana hindi ako red herring, ha? Salamat ako, Brother Johnson. Ewan ko lang kung hindi napansin nyo. Mukhang bago matapos ang ating programa, ang tinatakwil niya na yung kaisipan ni Andreas, pag hindi nyo tinakwil nyo, iiwan ko na lang. Alam mo, Brother Johnson, kung pare-parehas lang sila na si Satanas hindi patalo, ay wala. Wala. Kahit pagsama-samahin na yan, isang bagsak na lang yan. Isang bagsakan, Oo, isang bagsakan lang po yan. Si Satanas, mga kapatid, talo na po siya. Kasi kung hindi pare-pareho, ay sila-sila na muna mag-usap. Tama. Labas na muna tayo. Magkakaiba Kasi pala. yung ating, Brother Johnson, yung ating justification, sanctification ay finished product na ginawa ng Panginoon. Saan na finish? Doon, sa krus ng Kalbaryo. Ayan, God bless din sa'yo, Brother Eldrin. Salamat.
kapatid. At hindi tayo Ay, God magkaaway. bless sa'yo. Oo. Hindi tayo magkaaway, tayo magkakapatid. Sige, salamat sa iyong... I love you, kapatid, ha? I love you, kapatid. Ay. At least, mabuti nga, nandyan ikaw. At least, nalilinaw namin eh. Kung wala ikaw, di... Tama. Hindi, ang purpose naman talaga natin, Brother Richard, Brother Johnson, ay hindi naman, Personalan, oo. talaga, gusto lang nating klaruhin talaga ito. Para at least maintindihan naman ng mga kapatid na nalilito, ano ba yung LGT na yan? Bigyan mo rin kami ng ibang book. Kung itong kay Andreasen ay mali, o di, ano pa bang iba yon? Kay itong pinasa kay sino yan? Kay Patrick? O sige. O sino pa? Di pag-aralan natin lahat. Sige. Okay.